Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 926, Demoniac Power. Ang mga snowflake ay lumulutang sa hangin. Biglang nawala sa kinaroroonan niya ang malademonyong binata. Sumimangot ang karamihan. Pagkatapos, nagpakita siya muli, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay nasa dulo ng landas kung saan naroon ang walang laman na apoy. Saan ka pupunta? Galit na sigaw ni Tianlin. Ginamit niya ang kanyang Xiaoyao agility technique at gumalaw ng may hindi kapani-pani walang bilis. Sa isang iglap ay sumulpat siya sa harap ng malademonyong binata. Ang iba ay hindi napigilan na pumunta doon sa pagkakataong ito, kailangan nilang pigilan ng ibang tao na magnakaw ng kanilang kayamanan. Gusto mo talagang mamatay? Galit na sigaw ni Tianlin. Isang ipoy po ang lumitaw sa kanyang harapan at lumipat patungo sa malademonyong binata. Ang mga demonyong enerhiya ay gamulong sa hangin habang ang purong enerhiya ng demonyo ay umaagos mula sa binata. Kahit na siya ay nakalusot pa lamang sa unang layer ng Tianqi, ang kanyang mga demonyong enerhiya ay hindi kapani-paniwala at nakakatakot. Tumunog ang mga pagsabog habang sinasalubong ng hangin ang mga enerhiya ng demonyo. Malaking kamay ng demonyo. Sigaw ng malademonyong binata. Isang demonyong kamay ang lumitaw at inatake si Tianlin. Boom! Bumangga sa hangin ang dambuhalang kamay. Malakas ang hangin, kahit ang mga taong nakatayo sa malayo ay nakakaramdam ng malakas na hangin iyon. Nanatiling hindi kumikibo ang malademonyong binata. Siya ay 2 antas na mas mahina kaysa sa kanyang kalaban, ngunit ang kanyang kalaban ay mas nagdusa mula sa pag-atake. Saan nanggaling ang malademonyong binatang iyon? Tumingon ang malademonyong binata at tumingin sa walang laman na apoy, kumislap ang mga mata. Ang karamihan ng tao ay biglang nakakita ng hindi kapani-pani walang dami ng apoy na lumilipat patungo sa walang laman na apoy. Nakapagtataka, may nagnanakaw ng walang laman na apoy. Mamatay. Malamig na ngumiti si Tianlin. Malamig din na ngumiti ang iba pang mga alagad ng Imperial Cultivation. May isang tao talagang sinusubukang nakawin ang kanilang walang laman na apoy. Tiyak na nagmamakaawa siya para sa kamatayan. Slash, slash. Nabasag ang apoy na bundok at may ilang apoy na tumagos sa bundok at pinalibutan ang walang laman na apoy. Malapit na siyang magdulot ng sarili niyang pagkasira. Mapanuksong sabi ng karamihan. Hindi nila alam kung ano ang kanyang apoy, ngunit sa anumang kaso, gusto niyang mamatay. Gayunpaman, ang apoy ng cultivator ay patuloy na sumisipsip sa walang laman na apoy. Ang lakas ng apoy ay hamina at hamina. Maging ang bundok na sa una ay makulay ay nagiging walang kulay. Ano ang nangyayari? Sumimangot ang karamihan. Ang apoy ng cultivator na iyon ay talagang sumisipsip ng walang laman na apoy. Gaano kalakas, pag nanakaw ng walang laman na apoy? Galit na sigaw ni Prinsipe Tianlin. Pinakawalan niya ang hanging espiritu at inatake ang binata. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng laslas. Nawala ang silweta ng binata. Xiaoyao agility technique. Ang mga balintataw ni Tianlin ay naging napakalawak. Ngunit pagkatapos ay isang nakakatakot na lakas ng demonyo ang gamulong sa hangin. Enerhiya ng demonyong apoy. Xiaoyao agility technique. Paano kaya nagamit ng binata ang Xiaoyao agility technique? Wasakin. Galit na sigaw ng demonyong binata. Isang dambuhalang kamay ang lumitaw sa langit at tinungo si Prinsipe Tianlin. Kabom! Isang nakakatakot na chi ang gamulong sa hangin. Sinuntok ng dambuhalang kamay si Prinsipe Tianlin at itinulak siya pabalik. Ang kanyang hanging espiritu ay kumikislap at lumipat patungo sa malademonyong binata. Mamatay! Sigaw ni Tianlin. Umalangaw ang boses niya sa malayo at tumagos sa eardrum ng mga tao. Kumalat ang mga dagandong sa hangin. Muling napaatras si Tianlin, sa pagkakataong ito ay nakakamatay na ang kanyang mukha. Pero panay ang titig niya sa malademonyong binata. Mamatay. Sigaw ni Tianlin. Ang kanyang hanging espiritu ay tumaas sa hangin habang ang kanyang bagyo ay naging isang buhawi. Umangat ang ulo ng malademonyong binata at sumigaw. Ang landas ng paglilinang ay walang awa, lahat ng mga demonyo ay nananakop, mamatay. Ruwa. Ang malademonyong binata ay naglabas ng walang katapusang lakas. Ang espiritu ng hangin ni Tianlin ay nag-a-apply na ng maraming presyon, ngunit nang ang mga demonyong enerhiya ay sumalakay sa buong kapaligiran, ang mga lakas ng hangin ay ganap na napi. Malakas ang hangin mong espiritu, ngunit madali ko itong sirain. Kaboom, boom boom. Ang walang katapusang dami ng demonyong enerhiya ay naging isang napakalaking kamay. Ang espiritu ng hangin ay nagpapalabas ng mga tunog ng pagsipol, ngunit ito ay humihina. Mamatay. Hinawakan ng nakakatakot na dambuhalang kamay si Prinsipe Tianlin. Ang dambuhalang kamay ay napuno ng malademonyong enerhiya. Iniunat ni Prinsipe Tianlin ang kanyang kamay, sinusubukang protektahan ang kanyang sarili. Boom! Ang dambuhalang demonyong kamay ay naging itim. Nagkabanggaan sila at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Biglang nanghina ang hangin niyang espiritu. Ang mga tao ay namangha. Sino ang malademonyong binata? Napakalakas niya at nakalusot pa lamang hanggang sa unang layer ng Tianqi, ngunit kaya na niyang talunin ang mga alagad ng imperial na paglilinang. Nilamon ng apoy niya ang walang laman na apoy sa buong palitan. Unti-unting kumukupas ang mga ilaw na ibinubuga ng bundok. Napagtanto ng karamihan na wala ng gaanong void fire. O hindi.
Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng mapagmataas at agresibong binata. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa walang laman na apoy. Tumingon ng malademonyong binata at malamig na sinabi. Tumigil ka. Sinulyapan siya ng agresibong binata at pinakawalan ng nakakasilaw niyang pattern spirit. Mamatay. Ang pattern spirit ay naglabas ng matatalas na ilaw. Lalong lumamig ang ekspresyon ng mukha ng malademonyong binata habang naglalabas ito ng mas maraming demonyong enerhiya. Sinimulang tulungan ng kapatid na Huashi ang agresibong binata at naglabas din ng nakakatakot na enerhiya. Kailangan nilang talunin ang malademonyong binata. Hindi nila maaaring hayaang nakawin ng sinuman ang walang laman na apoy mula sa kanila. Slash, slash. Tiningnan ng malademonyong binata ang mga pag-ataking iyon at tumayo ng walang takot. Ang kanyang chi ay umangat sa hangin. Mahusay na celestial demoniac skill, mamatay. Galit na galit niyang sigaw ng malademonyong binata. Isang dambuhalang kamay ang lumitaw. Mas malaki pa ito kaysa sa kamay na ginamit laban kay Lintian. Tatlong buhay na demonyo, mahusay na celestial demoniac na kasanayan, niyanig ang lupa at langit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 927, sinaunang pagsira ng demonyo. Ang malademonyong binata ay si Linfeng, syempre. Noon, sinanay niya ang kasanayan ng tatlong buhay na demonyong emperador. Hindi niya ito ginagamit hanggang ngayon kaya ngayon, ngunit magagamit niya ito upang nakawin ang apoy mula sa mga disipulo ng imperial na paglilinang, kaya ngayon ay mas mabuti kaysa dati. Ang kanyang mga demonyong enerhiya ay gamulong sa hangin. Noon, kontrolado ng tatlong buhay na demonyong emperador ang katawan ni Linfeng at itinuro sa kanya ang kasanayan. Ang tatlong buhay na demonyong emperador ay nilinang sa Death Valley sa napakatagal na panahon. Siyempre, noong ginamit ni Linfeng ang kakayahan ng tatlong buhay na demonyong emperador, hindi ito kasing lakas noong ginamit ito ng emperador, ngunit napakalakas pa rin ito. Isang walang katapusang dami ng mga demonyong enerhiya ang bamalat sa mga alagad ng imperial na paglilinang. Nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Mamamatay ba sila? Lahat, bilisan mo, kailangan natin siyang patayin. Halos baliw na si Tianlin. Sinuntok niya ang sarili para agad na matauhan. Naglabas siya ng nakakatakot na hanging energies na yumanig sa earth at langit. Tumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw at pinalibutan si Linfeng. Boom, boom boom boom. Libu-libong mga demonyong hayop ang umungal mula sa lupa at langit. Mahirap isipin na ang isang cultivator ng unang layer ng Tianqi ay may kalamangan laban sa mga alagad ng imperial na cultivation ng ikatlo at ikaapat na layer ng Tianqi. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay madaling natalo ang mga humahamon. Gayunpaman, ang malademonyong binatang iyon ay mas malakas pa sa kanila. Kahit isa laban sa apat ay hindi sapat. Ang apat na Imperial Cultivation Disciples ay nakatitig sa lakas ng binata. Saan nanggaling ang malademonyong binatang iyon? Paanong naging malakas siya? Demon attack, boom. Sigaw ng malademonyong binata. Malakas ang boses niya, malalim at nakakatakot at kinilig sila. Isang ilusyon ng lumitaw na parang anino ng demonyo. Pinaikot niya ang kanyang kamay ng 3 beses, at biglang gustong patayin sila ng anino ng demonyo. Mamatay, 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 mamatay. Ang apat na Imperial Cultivation Disciples ay gumagamit ng kanilang buong lakas. Ang kanyang chi ay nakakatakot. Boom, boom boom boom. Ruwa. Walang humpay na nanginginig ang lupa at langit. Ang apat na Imperial Cultivation Disciples ay sa wakas ay itinulak pabalik. Nagawa nilang pigilan ang pag-atake, ngunit halos maparalisa ang kanilang mga braso. Sa isang mahirap na rehiyon tulad ng Ganyu, nariyan ang mahimalang batang cultivator na ito. Tiningnan nila ang bundok at ang walang laman na apoy na patuloy na hinihigop. Aagawin ng binata ang lahat sa kanila. Sabay natin siyang patayin. Sabi ulit ni Prinsipe Tianlin. Tumanggo ang apat na iba, kailangan nilang magsanib kamay para patayin si Linfeng. Paano magiging napakalakas ng isang cultivator ng unang layer ng Tianqi? Espirito. Sigaw ni Prinsipe Tianlin. Muli niyang pinakawalan ang kanyang hanging espirito. Espirito. Sigaw ng binata na may nakasisilaw na pattern spirit. Nailawan ng mga gintong ilaw ang buong kalawakan. Espirito. Sigaw ng kapatid na Huashi. Espirito. Sabi ng binata na may ice and fire spirit. Inilabas ng apat na Imperial Cultivation Disciples ang kanilang mga espirito at pinalibutan si Linfeng. Hindi nakakagulat na sila ay mga alagad ng paglilinang ng Imperial, ang kanilang mga espirito ay nakakatakot. Akala ng karamihan. Malabanan kaya sila ng binata gamit ang kanyang lakas ng unang layer ng Tianqi. Mamatay. Mamatay. Mamatay mamatay mamatay. Ang mga nakamamatay na enerhiya ay lumiligid sa kapaligiran. Ang espirito ng hangin ay naging isang buhawi. Ang pattern na espirito ay naging mapang api. Ang espiritu ng yelo at apoy ay direktang nakapalibot kay Linfeng, kaya halos hindi siya makagalaw. Sinulyapan sila ni Linfeng at itinaas ang kanyang mga kamay sa hangin. Gumuhit siya ng ilang marka sa hangin na tila naglalaman ng enerhiya ng demonyo. Sinaunang pagkawasak ng demonyo, sirain. Sigaw ni Linfeng habang tapos siyang gumuhit ng mga marka sa hangin. Ang kanyang enerhiya ay naging isang mapanirang kapangyarihan ng demonyo. Gotcha. Ang sinaunang pag-atake ng pagkawasak ng demonyo ay naglabas ng mga nakakabaliw na tunog.
Bumangon si Lin Feng sa himpapawid habang ang kanyang kapangyarihan ng demonyo sa pagkawasak ay bumagsak sa kalangitan. Bumangga ang espiritu ng hangin sa lakas ng demonyo ngunit hindi ito nakaharang. Nagkabanggaan din ang mga gintong ilaw ngunit hindi pa rin ito sapat. Ang kapatid na Huashi ay hindi rin magawang tumahimik. Ang binata na may espiritu ng yelo at apoy ay walang magawa. Anong klaseng lakas yan? Galit na sigaw ni Prinsipe Tianlin. Nagmana sila mula sa mga espiritu ng kanilang mga magulang, mga cultivator ng Zun, kaya ang kanilang dugo ay napakalakas. Gayunpaman, ang apat na Imperial Cultivation Disciples ay hindi makalaban sa isang solong cultivator ng unang layer ng Tianqi. Ang tatlo pang Imperial Cultivation Disciples ay namangha. Anong uri ng kapangyarihan mayroon si Lin Feng? Hindi kaya alam niya ang Emperor-level spells. Sa loob ng karamihan, isang anino ng demonyo ang bumangon sa hangin. Nakatuon siya sa labanan ni Lin Feng, na puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Ito ay ang Patriarch ng Necropolis Sect. Nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng demonyo ni Lin Feng, nagulat siya, hindi lamang ito malakas, ngunit napakalinis din ito. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng ay tila malamig. Mamatay. Sabi ni Lin Feng. Muli niyang inatake ang mga alagad ng imperial na paglilinang at ang kanilang mga espiritu ay muling napaatras. Gaano nakakatakot. Kahit na may malalakas na espiritu, hindi nila siya matatalo. Akala ng karamihan. Sayang lang at hindi mas malakas ang kanyang Ancient Demon Destruction spell, kung hindi ay napatay niya ang kanyang mga kalaban gamit ito. Kung mas mataas ang kanyang cultivation level, tatapusin na sana niya ang labanan ngayon. Sa bundok, ang walang laman na apoy ay napakahina, kaya't ito ay halos nawala. Wala nang magawa ang apat na Imperial Cultivation Disciples. Kahit na sila ay mga alagad ng imperial na paglilinang, sila ay dumating para sa walang laman na apoy na iyon, at hindi nila ito makukuha sa ganitong bilis. Patriarch, tulungan mo kami. Sigaw ni Prinsipe Tianlin. Ang pinakamalakas na cultivator ay tila kailangang mamagitin. Maraming tao ang tumingin sa walang laman na apoy. Nakatitig pa rin kay Lin Feng ang Patriarch ng Necropolis Sect. Para sa kanya, si Lin Feng ay mas kawili-wili kaysa sa walang laman na apoy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 928, matibay na salita. Kumunat ang noo ni Lin Feng nang makita niya kung paano siya gustong salakayin ng lahat ng mga taong iyon. Biglang, maraming snowflake ang lumitaw sa himpapawid habang ang demonic cultivator na iyon ay naglabas ng isang bestial chi. Ang lamig. Maraming tao ang nagsimulang makaramdam ng sobrang lamig, lalo na sa kanilang mga paa. Para silang mag-yellow on the spot. Bilisan mo. Sigaw ni Lin Feng. Halatang kausap niya si Qiyongqi. Ang apoy ay sinisipsip ni Qiyongqi na nagtatago sa loob ng Animal Tower. Ayaw ni Lin Feng na magpakita si Qiyongqi, kung hindi, malalaman ng mga kaaway na siya ang mukhang may sakit na binata na may dilaw na mukha. Alam ni Qiyongqi na kailangan niyang dali. Sa sandaling iyon, ginagamit niya ang kanyang buong lakas para sumipsip ng walang laman na apoy. Bukod kay Qiyongqi na isang Zuan level beast, walang ibang makaka-absorb ng apoy na iyon. Halimbawa, kung si Lin Feng ay napunta dito, kahit na sa kanyang lakas ng Tianqi layer, siya ay nasunog at namatay. Gayunpaman, alam ng apat na Imperial Cultivation Disciples ang tungkol sa apoy na iyon kaya malamang na nagdala sila ng isang bagay upang maglaman nito. Kung hindi nagpakita sina Lin Feng at Qiyongqi, paano pa nila ito tatanggapin? Ang Patriarch ng Xiaoyao Sect ay malamig na umungol. Ginamit niya ang kanyang Xiaoyao Agility Technique. Nagtataka siya kung paano nakawin ni Lin Feng ang apoy na iyon. Hindi sila nagmamadali, sa kanilang lakas, kaya nilang maghintay hanggang sa huling minuto upang nakawin ang walang laman na apoy. Madali rin nilang mapatay si Lin Feng. Kotsa. Ang nakakatakot na malamig na enerhiya ay kumalat sa hangin. Isang pader ng yelo ang lumitaw sa harap ng Patriarch mula sa Xiaoyao Sect. Kumunat ang noo niya. Sino? Ang enerhiya ng yelo na iyon ay napakalakas. Dapat mayroong isang hindi kapanipaniwalang cultivator ng nyebe sa paligid. Ang iba pang malalakas na cultivator ay nagmamadaling lumapit, ngunit ang yelo ay tumataas, at tila nilalamon sila. Wasakin. Sigaw nilang lahat. Sinuntok nila ang enerhiya, na pinipilit na lumitaw ang ilang mga bitak sa yelo. Boom boom boom. Ang malalakas na cultivator ay nagkapit-bisig at binasag ang mga pira-pirasong yelo. Pagkatapos ay nagmamadali silang tumakbo muli patungo kay Lin Feng. Nanlamig ang earth at langit nang biglang may tumunog na boses. Freeze. Ang mga paa ng malalakas na cultivator ay naipit sa ilang yelo, at nagsimula silang mag-freeze ng dahan-dahan habang ang yelo ay umakyat sa kanilang mga binti. Boom boom boom. Mas marami pang yelo ang lumitaw sa harapan nila. Sa pagkakataong ito ay isang malaking bato ng yelo na humaharang sa kanilang daan. Bastos. Boom boom, kotsa. Galit na galit ang malalakas na cultivator. Muli nilang binasag ang yelo at nagpatuloy sa pagtakbo. Sino ang tumulong sa malademonyong binata? Hindi kaya sila ay mula sa ibang bansa tulad ng Imperial Cultivation Disciples? Kung hindi, paano magiging napakalakas ang binatang iyon ng unang layer ng Tianqi? Nakapagtataka, siya ay mas malakas kaysa sa lahat ng apat na Imperial Cultivation Disciples na magkasama. Kasabay nito, sumimangot ang apat na Imperial Cultivation Disciples na malapit kay Lin Feng. Sino ang tumutulong kay Lin Feng?
Lahat sila ay nakatingin kay Linfang. Katulad din kaya nila ang binata. Galing sa ibang bansa. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na kakayahan ng demonyo? At sino ang napakalakas na cultivator na tumulong sa kanya na sumipsip ng walang laman na apoy? Tumingin sila sa walang laman na apoy at pinanood na ito ay lumalabo. Galit na galit ang apat na Imperial Cultivation Disciples. Sinubukan nilang kontrolin si Linfang gamit ang kanilang espiritu ngunit nabigo. Mamatay mamatay mamatay. Ang apat na Imperial Cultivation Disciples ay nagpatuloy sa pag-atake ng magkasama habang ang mga enerhiya ay lumiligid sa lahat ng dako. Parang guguho ang langit. Gotcha. Isang tunog ang kumalat sa hangin. Ang apat na Imperial Cultivation Disciples ay muling nasaraan ng loob. Asar. Galit na sigaw ng binata na may kasanayan sa demonyo. Ang kasanayan sa pagsira ng demonyo ni Linfang ay nagtulak muli sa kanilang mga espiritu palayo. Ang apat na Imperial Cultivation Disciples ay mukhang galit na galit. Nagsimula silang tumakbo patungo kay Linfang mismo. Sa tingin mo ba may pagkakataon ka? Malamig na sabi ni Linfang. Nagsimulang mag-snow lalo nang sinugod ng malalakas na cultivator na iyon si Linfang. Gayunpaman, nalaman nilang humahaba ang distansya sa pagitan nila ni Linfang. Lakas ng espasyo. Ang apat na Imperial Cultivation Disciples ay namangha. Tumalikod si Linfang at naglakad patungo sa bundok. Kasabay nito, ang walang laman na apoy ay ganap na nawala. Kunin mo siya. Galit na sigaw ni Prinsipe Tianlin. Sinimulan ng malalakas na cultivator ang pagsuntok sa ilusyon ni Linfang para masira ito. Narinig ang mga kaluskos ng tuluyang naputol ang ilusyon ni Linfang at patuloy nila itong hinabol. Gayunpaman, biglang lumingon si Linfang at malamig na tinitigan sila. Naglabas siya ng malamig na hayop na chi. Natatakot kayo sa mga hamak na cultivator na iyon, ang mga alagad ng Imperial Cultivation, ngunit hindi kayo natatakot sa akin. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Sa sandaling iyon, ang itim na damit ni Linfang ay pumutok ng marahas sa hangin. Ang kanyang makahayop na chi ay lumalakas at lumalakas. Kahit na nakalusot pa lang siya sa unang layer ng Tian Chi, gumagamit siya ng mga demonyo at hayop na enerhiya. Siya ay mas malakas kaysa sa apat na Imperial Cultivation Disciples. Napakalakas niya kaya ninakaw pa niya ang walang laman na apoy. Si Prinsipe Tianlin at ang iba pa ay mga alagad ng imperial na paglilinang, maaaring ang demonic cultivator ng unang layer ng Tian Chi ay walang katayuan sa lipunan. Pinigilan sila ni Linfang sa kanilang mga landas, ginawa niya silang pangalawang hula sa kanilang sarili. Huwag kang makinig sa kanya, patayin mo lang siya at kunin ang walang bisang apoy. Malamig na sabi ni Prinsipe Tianlin. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Linfang. Tinitigan niya si Prinsipe Tianlin at sinabing, ang isang basurang tulad mo ay dapat igalang ako. Isa kang kahihiyan para sa Imperial Cultivation Disciples. Marahil isa ka sa pinakamahinang alagad ng imperial na paglilinang sa mundo. Ang tanging tao na gumagalang sa iyo ay ang bastos na ganyu. Nanatiling tahimik si Prinsipe Tianlin ng ilang segundo at hinatak ang mahabang mukha. Hindi niya kayang kontrahin si Linfang. Nakapasok na siya sa ikatlong layer ng Tian Chi at hindi niya matalo si Linfang. Kahit na ang ibang mga alagad ng imperial na paglilinang ay hindi magawa. Sinabi ni Linfang na sila ay basura kaya hindi rin nila siya maaaring kontrahin. Kung alam ni Tianlin na pareho silang tao, ano ang iisipin niya? Ang mga tao ay namangha. Si Prinsipe Tianlin at ang iba pa ay mga tunay na henyo, ngunit maaaring sila ay mas mahinang mga alagad ng paglilinang ng imperial. Napakalakas ng mga alagad ng Imperial Cultivation, kaya naniwala ang karamihan sa sinabi ni Linfang dahil sa kanyang lakas. Dahil si Prinsipe Tianlin at ang iba ay maaaring mga alagad ng imperial na paglilinang, maaari rin si Linfang. Walang sunog. Sa sandaling iyon, si Prinsipe Tianlin at ang iba pa ay namangha nang malaman na ang apoy ay ganap na natuyo. Patriarch, kung hindi ka umatake, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sabi ni Prinsipe Tianlin, na nagbabanta sa Patriarch ng Xiaoyao Sect. Kahit na si Prince Tianlin ay miyembro ng Godly Xiaoyao Sect, paano niya pakikitunguhan ng Patriarch ng Xiaoyao Sect sa ganoong kawalang galang na paraan? Gayunpaman, hindi niya kayang makipagtalo kay Tianlin. Naglabas siya ng nakakatakot na enerhiya na nakapalibot kay Linfang. Kung maglakas loob kang atakihin ako, ginagarantiya ko sa iyo na mamamatay ka. Sinabi ito ni Linfang na may malademonyong ngiti. Dahan-dahan siyang tumalikod at tumalon sa apoy. Ang Patriarch ng Xiaoyao Sect ay nag-alinlangan dahil ang apoy ay tila nakakatakot. Atake. Parang baliw na sigaw ni Prinsipe Tianlin. Boom. Sa wakas ay nagpa siya ang Patriarch ng Xiaoyao Sect na umatake. Nabasag ang bundok. Nawala ang apoy at naging ilaw. Parang bulalakaw, lumipat ito sa ibang direksyon. Kahit na ang mga cultivator ng Zun ay hindi makasabay sa liwanag na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 929, Kiyong-Kiyong Chi levels up. Wala na ba siya? Namangha ang mga tao sa bilis ng pagkawala ng demonyong binata. Boom boom boom. Ang Patriarch ng Xiaoyao Sect ay sinuntok muli ang bundok at ito ay nabasag, ngunit walang tao doon. Nagulat siya, nasaan ang binata? Nawala ang walang laman na apoy at ngayon ay nawala na ang binata. Akala nila sa lakas nila ay madali lang nila siyang hinabol.
Habang sila ay nag-aalangan, sinamantala ng binata ang pagkakataong iyon para makatakas. Habulin mo siya. Sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect na parang nagkamalay. Gayunpaman, huli na, wala silang ideya kung nasaan siya ngayon. Hinatak ni Prince Tianlin at ng iba pa ang mahabang mukha. Ang binata ay lumaban ng mag-isa laban sa 4 na Imperial Cultivation Disciples, siya ay mas mahina kaysa sa kanila at nanalo. Kung ang demonyong binata ay isang tunay na henyo, ano sila? Napakabilis, bumalik ang patriarch ng Xiaoyao sect. Si Prince Tianlin, ang patriarch at ang iba pa ay galit na galit. Sige, sige. Hinatak ng patriarch ng Xiaoyao sect ang mahabang mukha. Anong kahihiyan? Ilang salita ang sinabi ng binata at umalis na. Sino ka? Sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect na nakatingin sa malayo. Sino ang lalaking iyon? Walang sumagot. Muling natahimik ang kapaligiran. May mungkahi ka ba? Sabi ni Prinsipe Tianlin na lumingon sa mga tao. Tila galit siya sa patriarch ng Xiaoyao sect. Mga taga Tianqi siguro sila. May mga makapangyarihang cultivator na si Tianqi. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Talaga. Pwedeng Tianqi lang, sabi ni Miachi. Galit na galit siya kay Tianqi, sasabihin niya ang lahat para saktan sila. Tianqi. Malamig na sabi ni Prinsipe Tianlin na nakatingin sa kanila. Tanong niya saka. Si Tianqi ba ay isang malakas na grupo sa Ganyu? Napakalakas, kung hindi, hindi namin inorganisa ang dakilang pulong ng sekta. Si Shen Gang ay napakalakas sa Ganyu, ngunit ganap silang nilipol ni Tianqi. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Sige, hihilingin ko sa aking mga kapwa-disipulo na pumunta sa Ganyu upang masira natin ang Tianqi. Sabi ni Prinsipe Tianlin. Nais niyang maibalik ang kanyang reputasyon. Nais din niyang makita kung posible bang mahanap ang Void Fire. Nanginginig ang mga tao. Hihilingin niya sa kanyang mga kapwa-alagad na bumalik sa loob ng 7 araw. Si Prince Tianlin ay isang Imperial Cultivation Disciple, kaya ang kanyang mga kapwa-disipulo ay kailangang maging Imperial Cultivation Disciples din. Sa 7 araw mula ngayon sa parehong lugar na ito, ang dakilang pulong ng sekta ay mangyayari muli. Sabi ni Prinsipe Tianlin na itinaas ang manggas. Tapos, nawala siya. Ang mga mata ng iba pang Imperial Cultivation Disciples ay kumikislap. Pareho silang lahat ng iniisip. Tapos, umalis na rin silang lahat. Lahat ay dapat manatili sa Asoka Mountain. Sa 7 araw, muli tayong magtitipon. Ang dakilang pagpupulong ng sekta ay magaganap muli at sa pagkakataong ito kasama ang lahat ng mga alagad ng paglilinang ng Imperial. Talagang sisirain natin ang Tianqi. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Nakangiti siya sa loob. Perpekto. Ang mga alagad ng Imperial na paglilinang ay malamang na mga miyembro ng makajos na Xiaoyao sect. Kung siya ay lalahok, ang Xiaoyao sect ay maibabalik ang reputasyon nito. Hinatak ng mga cultivator ng Zun ng isang mahabang mukha, ang mga bastos na Tianqi na iyon. Sa tulong ng Imperial Cultivation Disciples, tiyak na lilipulin nila si Tianqi. Nakuha mo ba ang Void Fire? Nagtanong ang Snow Zone cultivator kay Lin Feng gamit ang telepathy. Si Lin Feng ay naging isang demonyo, kahit na nakakagulat, napangiti nito ang matanda. Hindi niya alam na ganoon kalakas ang kanyang alagad. Itinago lang niya ang kanyang kapangyarihan kay Tianlin para hindi magdulot ng mas malaking kaguluhan. Hindi alam ng karamihan na pagkaalis ng binata ay bumalik ang mukhang may sakit na binata na dilaw ang mukha. Kung nagpatuloy ang dakilang pagpupulong ng sekta, gustong-gusto niyang ipagpatuloy ang pagpatay sa mga humahamon, ngunit ngayon alam niya na ang dakilang pulong ng sekta ay hindi na magsisimulang muli sa loob ng 7 araw. Kailangan niyang bumalik sa bundok Asoka. Ang bulubundukin ng maliit na mundo ay naging isang tunay na bulubundukin. Sinamantala ito ng maraming cultivator ng apoy upang magsanay sa loob. Nakahanap si Lin Feng ng kuweba para sa kanyang sarili at tinatakan ito ng chi. Kasabay nito, hindi gumagalaw si Qiyong Chi sa lupa. Nagninang-ning ang apoy sa paligid niya at pinagpapawisan si Lin Feng. Isang Zuan level beast lang at nagawa niyang lunukan ang walang laman na apoy ng Zun cultivator. Baka makikinabang ako dito, naisip ni Lin Feng. Nakatulong siya kay Qiyong Chi ng malaki. Naka-cross-leg si Lin Feng at nag-practice din ng cultivation. Hindi maisip ng karamihan na ang nagnakaw ng walang laman na apoy ay nasa loob ng bulubundukin na nagsasanay sa pagtatanim. Ang apoy ni Qiyong Chi ay humihina, na parabang nilalamon niya ito. Ang kanyang chi, gayunpaman, ay lumalakas at lumalakas. Hindi siya nagsasanay ng cultivation tulad ni Lin Feng. Siya ay nagtataglay ng katawan ng hayop, ngunit ang kanyang kaluluwa ay kaluluwa ng isang emperador. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng antas ng paglilinang, maaari rin siyang makapasok sa iba't ibang mga layer ng paglilinang. Pagkaraan ng 3 araw, sa kuwebang iyon, isang nakakapasong mainit na apoy ang gumising kay Lin Feng. Ito ay halos kasing lakas ng chi ng isang Tian level beast. Magiging Tian level beast ba siya? Naisip ni Lin Feng. Ang bilis naman nun. Si Lin Feng ay masaya at inis sa parehong oras. Kinailangan niyang magsanay ng cultivation ng napakasipag upang maging ganoon kalakas. Ang bawat layer ay tila ibang mundo. Para kay Qiyong Chi, walang kwenta ang lahat. Kinailangan lang niyang lunukan ang walang laman na apoy at maaaring makalusot sa ilang layer ng cultivation. Ngunit si Qiyong Chi ay dating emperador kaya naisip din ni Lin Feng na normal lang na magagamit ito ni Qiyong Chi.
Ang Void Fire ay kapaki-pakinabang para sa mga cultivator ng Zune kaya kung ginamit ito ni Kyung-chi para lumakas, kung gayon ang pagpunta lamang sa layer ng Tianqi ay hindi gaanong nakakagulat. Pupunta siya sa layer ng Tianqi. Napagtanto ni Lin Feng habang nanonood. Bumalik si Lin Feng para bigyan ng espasyo si Kyung-chi. Ang katawan ni Kyung-chi ay tila mas kakaiba kaysa karaniwan. Ang Bestial Chi at Fire Chi ay gumugulong sa mga alon sa loob ng kuwebang iyon. Ang kanyang katawan ay lumalaki, na normal para sa mga mababangas na hayop kapag sila ay lumakas. Boom! Halos hindi makahinga si Lin Feng. Sa kabutihang palad, naisara niya ang kuweba kaya hindi maramdaman ng malalakas na cultivator ang chi na iyon. Pinadaloy ni Lin Feng ang purong chi sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang sarili. Nakahinga na siya ng kaunti pagkatapos noon. Boom! Mas maraming apoy ang lumitaw. Boom boom boom! Sinalakay ni Chi ang kuweba ng lumitaw ang siyam na apoy sa paligid ng Kyung-chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 930, Godly Awareness Palace. Tumilikha ang apoy ng ilang bitak sa loob ng kuweba. Hindi nakaimik si Lin Feng habang nakatingin sa apoy. Roar! Umungol si Kyung-chi, at ang kanyang siyam na apoy ay naging isa. Isang ilusyon ang lumitaw. Napakahina ng chi nito, ngunit mukhang maharlika. Yan di, si Lin Feng mangha. Pinagmasdan niya ang ilusyon sa apoy habang dahan-dahan itong sumanib sa katawan ni Kyung-chi. Narinig ang mga dagandong sa kuwebang iyon nang lumitaw ang napakagandang pulang ilaw. Lahat sila ay lumipat sa katawan ni Kyung-chi. Binuksan ni Kyung-chi ang kanyang naglalakihang mga mata. Pulang-pula na siya ngayon at mas lumakas ang kanyang chi. Sanayin mo ang iyong mga kasanayan sa pagpapaputok, may natitira pang walang bisang apoy. Inutusan ni Kyung-chi si Lin Feng. Mas naging malalim ang boses niya ngayon. Agad na umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at nagsimulang magsanay ng kanyang Cosmos Burning Sun technique. Isang nakakatakot na apoy ang lumitaw sa kanyang paligid. Ibinuka ni Kyung-chi ang kanyang bibig at naglabas ng apoy. Ang apoy na iyon ay madilim na pula at mukhang peke. Nang dama po ang apoy kay Lin Feng, bigla niyang naramdaman na parang nasusunog siya ng buhay. Nagpa-practice ka ng sun skill para matulungan kitang kontrolin ang fire energy para ma-absorb mo ito ng dahan-dahan. Simula ng pag-channel ng ilang purong chi, pinayuhan si Kyung-chi. Medyo pinahina niya ang void fire para hindi mamatay si Lin Feng mula rito. Nag-channel si Lin Feng ng apoy na purong chi sa paligid niya. Dahan-dahan niyang nilamon ang walang laman na apoy at ginawa itong sariling purong chi. Dahan-dahan, ang madilim na pulang apoy ay sumanib sa dalisay na chi ni Lin Feng at ang kanyang chi ay lalong lumakas. Patuloy na minamanipula ni Kyung-chi ang apoy para protektahan si Lin Feng, habang pinagmamasdan siya habang lumalakas siya. Sa wakas, pagkaraan ng mahabang panahon, isang malakas na apoy ang sumugod sa kalangitan. Ang dalisay na apoy ni Lin Feng na si Chi ay tumama sa isang bagong antas. Naglalaman na ito ngayon ng Void Fire Chi at lumilitaw na madilim na pula. Boom! Ang Fire Chi ay sumugod sa kalangitan, tumagos pa ito sa sil na humahadlang sa kuweba. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Nakarating ako sa susunod na layer ng Tianqi. Si Lin Feng ay namangha. Ang kanyang Cosmos Burning Sun technique ay naging mas malakas din. Nakapasok ka sa pangalawang layer ng Tianqi dahil sapat na ang iyong lakas para makontrol mo ang apoy na iyon. Kung hindi, ang mga bagay ay hindi sana umuunlad ng ganoon kakinas. Sabi ni Kyung-chi at tumanggo si Lin Feng. Kung hindi siya naging malakas, hindi siya makakalusot sa susunod na layer ng Tianqi. Hinigop niya ang apoy at tumingin muli kay Kyung-chi, nakangiti. Hindi ko akalain na ang walang laman na apoy ay makakatulong sa iyo na makapasok sa layer ng Tianqi. Maaari ka bang maging tao ngayon? Siyempre, walang pakialam na sabi ni Kyung-chi. Sa isang iglap, lumitaw ang isang binata na may pulang buhok sa harap ni Lin Feng. Hindi ito ang lalaking nagmula sa ilusyon, ito ay ang katawan ni Kyung-chi. Hindi ka panipaniwala. Hindi nakapagtataka na isa kang sinaunang hayop. Sabi ni Lin Feng na may maningning na ngiti. Maitim ang buhok ng binata at may magandang pulang damit. Nakakatakot ang kanyang chi. Siya ay hindi lamang mukhang agresibo, ngunit siya rin ay tumingin sa sobrang gwapo, at kahit naligaw. Kalokohan, mas gwapo ako bilang isang emperador. Sabi ng binata. Matanda na siya ngayon at hindi sanay si Lin Feng. Kahit na si Kyung-chi ay maaaring maging isang gwapong tao, ang lalaking ilusyon ay higit na gwapo at maharlika. So, normal lang na hindi sanay si Yandy. Yandy, ano sa tingin mo ang napag-usapan natin kanina? Nakangiting tanong ni Lin Feng. Tungkol saan? Sabi ni Kyung-chi na parang may pag-aalinlangan. Sa tuwing tinatawag siya ni Lin Feng na yan, nangangahulugan ito na may gusto siya sa kanya. Tinulungan kitang magnakaw ng apoy, at napakadelikado, muntik na akong mamatay, kaya... Si Lin Feng ay nakangiti ng nakakaloko. Nanlaki ang malalaking mata ni Kyung-chi. Tinulungan din kita na makapasok sa pangalawang layer ng Tianqi at walang pinagkaiba sa ating dalawa. Nakalusot ka sa napakaraming cultivation layer ng sabay-sabay at nakalusot pa sa Tianqi layer. Muntik na akong mamatay para sa isang cultivation layer. Maswerte ka dahil isa kang emperador, kung hindi, hindi ako magiging mapagdigay. Sabi ni Lin Feng. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Inis na sabi ni Kyung-chi. Sige. Tumanggo si Lin Feng. Gusto kong turuan mo ako ng isang bagay upang kontrolin ang mga tao. Body capture.
Tanong ni Kyungchi. No, hindi ito gagana. Gusto kong kontrolin ang ibang tao, hindi kumuha ng katawan para sa sarili ko. Sagot ni Lin Feng. Hindi niya kailangan ng body capture technique. Ayaw niyang nasa katawan ng iba. Kung hindi ka gagamit ng body capture, makokontrol mo lang ang isang tao ngunit hindi ang kanilang lakas. Walang pakialam na sabi ni Kyungchi. Tanging ang body capture technique lang ang nagpapahintulot sa isang cultivator na kontrolin ang isang tao ng buo. Ang ibig mong sabihin ay kung hindi ko gagamitin ang body capture technique, masisira ko lang ang makajos na kamalayan ng mga tao at pagkatapos ay kontrolin ang kanilang corporeal body. Tanong ni Lin Feng. Talaga. Nabigo si Lin Feng dahil sinabi sa kanya ng masamang espiritu ang parehong bagay. Maaaring kontrolin ng masasamang espiritu ang katawan ng mga tao. Sa totoo lang, baka may makakatulong sa iyo na gawin ang gusto mo. Sabi ni Kyungchi na may pag-iisip. Pero magagamit mo lang ito kung mas malakas ang kaluluwa mo kaysa sa kalaban mo. Ngunit para sa iyo, sa tingin ko ito ay walang silbi. Kahit ako hindi ako matututo, kung ako sayo. May pagmamalaki na sabi ni Kyungchi. Ha? Naiintindihan ni Lin Feng. Tumiti si Lin Feng at sinabi. Hindi na kailangang magsalita sa isang misteryosong paraan, kung hindi mo alam ito, pagkatapos ay kalimutan ang tungkol dito. Kalokohan. Ang mga kasanayan sa kaluluwa ay hindi matapat na pamamaraan, ang mga duwag lamang ang gumagamit ng gayong mga kasanayan, kaya hindi ko ito ginamit kailanman. Galit at mayabang na sigaw ni Kyungchi. Kasanayan sa luluwa. Tumingin si Lin Feng kay Kyungchi at sinabi. Hindi mo kailangan ng ganoong mga kasanayan, ngunit kailangan ko. Pakiusap turuan mo ako. Tumingin si Kyungchi kay Lin Feng. Ang bastos na iyon, siya ay lubos na hinahamak. Ang mga kasanayan sa kaluluwa ay hindi gaanong mahirap matutunan bilang isang emperador, ngunit hindi kailanman kailangan ni Kyungchi ang alinman sa mga ito. Alam ko ang milyon-milyong kasanayan at diskarte, kaya hindi ko kailangan ng soul skill. Sabi ni Kyungchi na may pagmamalaki at mayabang. Sige, naniniwala ako sayo. Pagkatapos, turuan mo ako ng isang bagay na makapangyarihan para atakehin ang makajos na kamalayan ng mga tao. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Sige, tuturuan kita ng kasanayan sa pag-atake sa makajos na kamalayan ng mga tao. Magugustuhan mo ito. Galit na sabi ni Kyungchi. Maghanda. Sige. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at lumitaw ang isang liwanag sa pagitan ng mga mata ni Kyungchi. Dumiretso ito sa ulo ni Lin Feng. Biglang nakakita ng ilang alaala si Lin Feng. Hindi ka kailanman gumamit ng isang malakas na makajos na kasanayan sa kamalayan. Humanda ka sa pag-aaral ng isa na magpapatalsik sa iyong mga medyas. Sabi ni Kyungchi sa maringal na paraan. Tumiti si Lin Feng. Nakakatawa minsan si Kyungchi. Isang kasanayan lamang ang natutunan niya mula sa 3 buhay na demonyong emperador, na kamangha-mangha na, ngunit naisip niya din na ito ay masyadong mahina. Palasyo ng makajos na kamalayan. Bulong ni Lin Feng. Iyon ang pangalan ng kasanayan.